Ay, mabuti na lang talaga naglinis ako kagabi. Oh, ayan, walang masyad. Ay, naku, ba't gulo-gulo na naman itong mga unan dito? Inayos ko na to eh. Ayan. Ayan. Ay, wala pa si madam. Magti-tiktok muna ako. Tiktok, tiktok. Ayan, okay. Oh, oh. Aray! Aray! Oh, aray ko, aray. Ay, madam! Aray! Oh, Aray ko anong na. nangyari? Anong nangyari sa'yo? Ay, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Ginamit ko yung cellphone niya. Nag-tiktok ako. Okay na, ayan. Kaya nagkakaganyan. Ano pa Ang nangyari sakit sa'yo? Nagtitiktok ako, ma'am. Pakipatay naman yung video. Nakita ka na pa ka live ako. Oh, sige na. Ayan. Okay na. Ayan po. Ayan na. Okay. Ayan. May Okay, bisita wala pa na tayo po. ngayon, Wala ma'am. na. Diyos ko, Okay. nakaalis na ako. O ano, kumusta ka na ba? Ang sakit ng tuhod ko. Aray ko po. O anong gagawin natin dyan? Ha? Ma'am, itakbo niyo ako sa ospital. Ospital agad? Ay, Ay. ang laki pa ng abalansi mo sa akin, ha? Ma'am, lalaban pa ako, miss, kasambahay. Oo, Paano ako sige. mag-heels Paano niyan? ba yan? Opo. O anong gagawin natin dyan? O ano na? Ospital niyo ako, ma'am. Ay, wag muna. Kasi may pag-uusapan tayo ngayon. Yes. Ay. O, di ba? Sige. O, Ako nagsabi. na? Ayan. Ay, ma'am, may kumakatok. Kayo na mag-ano, ma'am. Sana. Ay, salamat po. Welcome po dito sa ating episode. Ayan, tamang-tama ang ating bisita, oh. Sa bone implant, oh, tamang-tama. Ay, Si sakit Doc ang tuhod MM ko and po. Dr. Rene. Ay, ang sila ating pala orthopedic yun. surgeon. And Ay. yung ating expert sa paggawa ng 3D printed bone implant. Sir, Kaya hindi upo ka po na kayo. hospital muna. Ayan Have a po. seat po. Have a Ayan seat. po. Okay. Welcome po. Tamang-tama po. po ang dating nyo. Good day, guys! Andito tayong muli sa programang naghahatid ng kaalaman sa siyensya Teknolohiya at inobasyon. at saya. Dito, Dito lang lang yan yan sa Tech Teknegosyo! And for this episode, Ay, talaga, we're going ma'am? to talk about, Yes. 3D printing ito. Tama-tama, ma'am. Nadapa ako kanina at pwede nilang gamutin tong tuhod ko. Tingnan natin, baka naman sobrang laki ng tuhod mo. For this episode, our guest, no, si Dr. Marianito Margarito, who is also the officer in charge, Material Science Division ng ITDI. Wow. And joining us also, Dr. Rene Catan, who is the CEO and founder of the Arthrologic Incorporated. Welcome po. So magandang araw sa lahat. Ang ating pag-aaral ngayon about 3D printing is magde-develop tayo ng mga materials o materials na maaari nating gamitin sa pag 3D print. Sa ngayon, ang nagawa po namin ay paggamit ng mga plastic materials at local materials para makagawa ng filament na magagamit sa ating 3D printing. Sa ngayon, tinitingnan din namin na makagawa ng mga materials na gawa sa ceramics at metal. And gagamitin natin ito para makagawa ng bone implants sa pamamagitan ng layer by layer na paglagay ng materyales. So, nako-customize natin yung kanyang hugis, ang kanyang gaspangan at yung kung gaano kalaki ito. So, saktong-sakto sa pasyente yung yung ating magiging output ng ating 3D printing kasi i-customize natin doon, susukatin natin yung sa pasyente. So, kung yung So, sa pwede kanyang itong tuhod kong malaki, ma'am. Kasi ko-customize naman. Pwede Tama. pala, no, sir? Tama, yes po. Sir Rene, please tell us something about your company and Okay. about yourself. What Okay. do you do? Well, I'm an orthopedic surgeon. Ay, okay, sir. Wow. So, with a subspecialty on joint replacement. Tapos, yung joint replacement, pinapalitan na natin yung buto sa kasukasuan, sa tuhod mo, at saka sa hip joint, at saka kahit anong buto, parte ng katawan. Napapalitan na ngayon yan ng metal at saka plastic. At yung technology na yan ay napakatagal na. It's almost about, siguro mga 50-year technology. Ngayon, 10 years ago, we presented yung idea na baka pwede natin gawin yung orthopedic implant for knees dito sa Pilipinas. Naku, tamang-tama pala And yun. naka-produce na tayo ng implant at nailagay na natin sa more than 500 cases na ngayon. Oh my God. So, ang pinaka-component niya is made of metal
and plastic. Okay. So, dalawang parte yan. They last usually for a lifetime ng isang pasyente, especially ng mga arthritic patients, yung mga pasyente na may severe arthritis. Nakapag-publish na rin tayo ng journal. Ay sir, bago po tayo magpunta kay sir, paano niyo po nalaman yung yung technology ng Well, ITDI? yung ginagawa natin na off-the-shelf sizes ng tuhod, kasi iba-ibang tao, iba-ibang sizes. And yung paggawa niyan, kailangan maramihan. So ngayon, kaya nagko-collaborate kami kasi yung teknolohiya ngayon, papunta na sa customization. And we believe na yung technology ng ITDI, ng DOST, na kaya nang gawin dito sa Pilipinas. More than 80,000 cases ang tinitingnan natin a year, supposedly. Doc for the benefit naman po ng ating mga nanonood sa atin, paano ba ito ginagawa yung 3D printing na yan? Kahit any part of the body, Doc, di po ba? Theoretically, yes. O yun. So, paano po yung proseso noon? So, ganito yun na Doc Bioli. Yung dalawang materyales yung nabanggit ni Dr. Catan. So, sa plastic, ginagamit nating input ngayon is yung filament na tinatawag. So, para siyang sinulid na mahaba pero makapal, parang spaghetti, kumbaga. Tapos, i-feed dun sa nozzle. So, yung nozzle, tutunawin yon. Tapos, pag natunaw siya, i-deposit niya yung materyales. Tapos, paglabas niya doon, magiging solid na siya. So, layer by layer yan. So, hanggang mabuo yung hugis na gusto natin. Kung halimbawa sa application ng bone implant, so kukuha tayo ng scan ng isang pasyente. So, halimbawa si ma'am, kunin natin yung image ng boto niya, then ilagay natin doon sa 3D printer. Tapos i-customize po. Customize. So yung sukat niya naangkop sa'yo. Ang kagandahan nito, ikaw lang makakagamit na. So, hindi mo pwedeng pahiram. So, yun yung kasi sa'yo lang yung sukat. So, sakto talaga. Siya. Customize siya. So, layer by layer, ina-add niya yung mga materials hanggang mabuo yung isang object. Ngayon, pag sa metal naman, ang ginagamit nilang technique is powder naman to. So, powder na metal na dadaanan ng laser. So, ilalatag nila yung metal sa isang bed na tinatawag. Tapos tatamaan ng laser yun. So, pag tinamaan ng laser, magdidikit-dikit yung metal hanggat mabuo yung hugis na nais natin. Na naayon sa sukat ng pasyente. Wow. So, ganun po yung magiging proseso nun. And may mga post-processing pa, like para ma-disinfect siya, tapos matanggal yung mga excess na materials at maging makinis po yung implant para mas maganda yung kanyang kapit doon sa pasyente. Parang buto na rin talaga siya. Kumbaga. Eto sir, tanong ko po sa inyong dalawa. Bakit kailangan i-customize? Okay. Ano po yung problema dun sa yung technology 50 years ago na binabanggit ni Dr. Magandang Catan? tanong po yun. Bawat tao may kanya-kanyang shape and size ng ating anatomy. Para hong sapatos yan. Meron hong mga sapatos na nabibili na sizes. Yes, sir. Pero pag suot mo size 8, 9, parang alanganin ka. Maluwag ba? O masikip ba? And then eventually, yung paa mo, kung leather yung sapatos, pupuporma dun sa paa mo. Opo. Kaya nagiging comfortable ka. But initially, hindi maganda ang sukat Masakit. So ngayon, ang customization is gagawan ka mismo ng sapatos na eksaktong size mo. Para mas maganda yung fit niya, Yes, nakakalakad ka mas natural. At saka mas natural yung feel ng pasyente sa tuhod niya. Yung mga galing sa Amerika, galing sa Europe na mga sizes, Opo. masyadong malaki yung tuhod. Kaya masikip. At hindi natin nakukuha yung actual na magandang resulta. Opo. Masakit pa rin. Masakit pa rin. Doc saka Dr. Catan, may tanong lang ako. Kasi nabanggit nyo kanina ceramic. Kaya na ko pa iniisip, ceramic, yung parang plato namin. Baka mabasag siya. Tapos kung plastic po, baka pag mainit matunaw, humalo sa dugo ko, ganyan. Tapos pag metal naman po, pag acidic, baka mag-react. Yeah. Paano po natin masisigurado na
safe ito. Yung materials na yan ay nalalaman natin through research at saka sa experiences ng mga scientists sa labas na ginagamit na yan. So in terms of Subok na. safety, hindi na masyadong issue yan. Kasi hindi naman tayo gumawa ng sarili nating materials na panibago. And all of this, panibagong design na lumalabas sa market, tinatry din yan sa isang tinatawag na clinical trial. 20 years ago, nung ako'y residente ng Philippine Orthopedic Center, gumawa na kami ng biocompatibility test. And Example po, sir, for the benefit of our viewers. stainless steel, 316L, specific yan na medical grade. Tapos itong ultra high molecular weight polyethylene. Polyethylene siya na isa sa mga pinakamatigas na polyethylene sa market. Yun na talaga yung standard na ginagamit. Okay. Marami pang mga pasyente ngayon hindi nila alam na pwede pala talaga silang maglakad pa na walang kirot. For a while, sabi nila sa malalaking hospital lang, Lang daw, sa mahal. sa mahal na hospital, pero through research na ginawa namin, nagawa na namin yan as far as General Santos, Cotabato City. Wow. Yung malalayo, Opo. may gagawin nga kami sa Tawi-Tawi. Kumbaga, inilalapit nyo na po sa mga baryo natin, sa mga probinsya. Yes, oo. At saka gusto na rin namin na ituro ito sa mga orthopedic surgeons na pag bukas nila sa tuhod, confident sila na itong material na yan at saka yung technique na yan, proven na. Saan po pwedeng makatulong? Meron na ba, are we Materials developing development. or meron na ba tayong na-develop na material na pwedeng gawing bone implant? So halimbawa, ang tinitingnan namin is yung tinatag na resorbable. So may mga kailangan na ma-resorb sa system. Yung natutunaw, kumbaga, or na-absorb. So, ito yung Ina-absorb ng katawan, ng ng katawan. muscles? Like, for example, kasi okay. may mga, kunyari, mga screw or mga parts na hindi naman kailangan operahan ulit para tanggalan. So, yun yung isang, okay. So, yun yung isang tinitingnan namin. And then, yung meron yung mga, permanent na implant, yung nabanggit ni Dr. Katan, yung mga, mga metal, saka yung mga high molecular weight na polyethylene. So, yun yung mga permanent. Grabe, kompleto, no? Yung detalye. Pero nagets ko talaga yung polyethylene. Pag mamamalengke ako mamaya, pakilagay nga sa polyethylene yung, yung gulay. Meron ng time frame niyan from the time na ginawa yung surgery, ma-discharge yung pasyente. We're looking at 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks for knee implants. Pagka gawa ng surgery na yan, pinapatayo namin kaagad sila. Kaagad na. Immediately. The next day. Oh, The next Using day. the 3D printed, ano po? Well, Implants. wala pa yung 3D print. Yung wala regular pa. pa lang, no? Regular. So ngayon, bakit tayo pumupunta doon sa 3D printing? Kasi meron ng technology na available, maganda na yung results, but this is after the surgery. Now, we want ngayon yung 3D printing na maging available para yung complications ng surgery ma-lessen. So when you have less time to perform the surgery, less ang risk for infection, less for risk no exposure ng anesthesia. Siyempre, better ang recovery pa. But using the 3D printed, We are now implants, meron na po ba? we are on the process of Process going to into that. kasi we're confident na maging successful din to dahil sa we're using the same materials. baka ako yung maging unang pasyente nila, ma. Ikaw ang guinea pig. So, free na po kasi ako yung una. Diba? Ipopromote namin to sa tech negosyo. We have cut down the cost Yeah. ng One-third. knee replacement na from 600,000 Yung to po yung 200. sa abroad. Pagka Dito sa atin. Dito pa rin sa atin. Pilipinas. So, mas mahal pa rin 500 pag to abroad. 600,000. Ngayon, ibang hospitals offer it at 400. Dito sa inyo po? team namin, nagawa na namin at 200. Implant cost at saka professional fees na buo. Lahat na po yun, Yes. sir. Grabe All talaga. inclusive, sir. Yes. Ay, laki. O, madam, 1/3 na lang tong gagastusin mo sa tuhod ko. Pwede naman. Basta naman yan. Monthly deduction. Because we want to democratize total knee replacement. Umpisahan na lang natin ng pre-operative. Based dun sa x-ray, pa lang ngayon, ginawa na yung planning na kung gaano kalaki yung implant na gagamitin. So, ibig sabihin, Doc, alimbawa, yung aking kasambahay, yung kanyang knee, bago siya buksan,
alam na, Yes. swak na yung kanyang bone implant na ilalagay. Correct. Yes. Opo. Ayan. So, mas madali ka makaka-recover nga. Yes. Di po ba, sir? Opo. Kala ko Doc? makakapagbakasyon Tama, ako tama. matagal. So, Hindi, madali ka makapagtrabaho ulit. Oo, di ba? post-op, yung post-op phase Opo, na yung pag-uwi post-op na, naman. oo, Yung healing, sir. healing, Doc. yan din ang fear ng marami. Masakit to, biro mo, tuhod yan. Bago na ngayon kasi sa dami na ngayon ng bagong gamot pang tanggal ng pain. Ay, napakaganda ng mga gamot ngayon. In fact, happy sila kasi almost immediately, pinapatayo na sila. So, ano po yung nag-inspire sa inyo para mag-advocate ng ganitong ano? Nung nagtapos ako ng training sa Philippine Orthopedic, I felt na, teka, sabi ko, sayang naman itong pinag-aralan ko. Sabi ko, isi-serve ko lang ba talaga yung mga pasyente na kaya nita? Yan, ang ganda niyan, sir. Yun Yes, nga kasi eh. kung isi-serve ko lang yon, pwede ako mag-stay na lang sa malalaking hospital and forget about the rest of the country, di ba? Lahat ng doktor nag-pledge to help patients and relieve them of their pain. Pain and suffering. And so that inspired me na maghanap ng solusyon. Dapat mas marami mga tao, equitable yung pagbigay ng services, democratization ng healthcare. Ayan, magandang ano yan, magandang Ang vision, lalim. ano, at least may hope tayo, no? Yes. Very hopeful yung mga binitawang Salita ni Dr. pag-explain. With DOST, Opo. technology, nandyan, pwede tayong mag-collaborate eh. Salamat sa na pagkakataong ito na may promote natin yung technology na maraming application sa medical field. May mga pinag-aaral pa kami ibang application like sa medical pa rin, halimbawa yung sa mga prosthetics, yung mga naputulan ng so replacement. So ito yung may mga ganun pa ang na gagawin nating magiging available din like yung nabanggit ni Dr. Catan na magiging affordable kumbaga sa mga mamamayan. So Yung po yung bottom line. tama po. So pwede nating mabawasan yung kanilang paghihirap. We can be successful and implement this sa mga sa level ng barangay, sa level ng So if we have this technology na procedure and the materials na ma-develop namin, so we can make it more affordable and accessible sa lahat ng mga nangangailangan. Touch na touch lang po ako kasi sa mga katulad ko pong mahirap lang at umaasa sa allowance sa sahod ko kay madam at sa AFAM ko. Joke. Ayan. Hindi mo kailangan magtiis. Hindi mo kailangan hanggang bawian ka ng buhay, masakit yung tuhod mo. Hindi kung 60 years old ka na, masasamahan mo yung mga apo mo sa graduation nila, sa mall. Pinapaunlad mo yung buhay, pinapasaya mo, pinapagaan natin yung buhay sa pamamagitan ng mga ganitong technology. Ayan. O yan po, narinig po ninyo si Kasambahay, di ba? At sana nga po ulit, mamaya man pag umulan talaga, isasampay ko si Dr. Catan para dumami siya. Para dumami siya. Para maraming doktor ang mag-advocate. Kailangan ni Doc ng mga orthopedic physicians din na mag-advocate nung ina-advocate niya eh. So with that, let's call it a day. So salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa na nagbibigay kaalaman sa siyensya Teknolohiya at inobasyon at saya. Dito lang yan sa Teknegosyo!